Hello, River of Life. Maayong adlaw. I miss all of you. Gimingaw ko ninyong tanan. Inglang last Sunday manggod, wala ko makadala sa mensahe sa pulong sa Ginoo tungod kay nagtan-aw ta tanan sa The Forge nga movie. Pila ninyo nakakita sa The Forge nga movie? Pila ninyo napanalanginan sa maong movie? Pila ninyo nahagit ang inyohang pagtuo diha sa Ginoo o mitubo ang imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa diha manggong gitan-aw namo tong The Forge movie sa atong mga leaders, nagkasabot mi nga ipakita gyud ang maong nga movie sa tanan nga taga River of Life. Mao nga naka-decide ko nga imbis nga magadala ko sa mensahe ni adtong adlaw, ato na lang tan-awon ang movie. Og nagtuo jud ko nga kitang tanan, isulti kitang tanan na panalanginan sa maong movie. Amen? Grabe gid to siya nga movie. Pero karon akong pagadadon ang pulong sa Ginoo. Amen. Are you ready? Sige, let's make our declaration. Let's do this together as we always do every Sunday. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Let's do this one more time. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Amen. Kanunay gyud ta nga dili lang dasig nga mamati sa pulong sa Ginoo, kundi gusto gyud natong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay kun dili nato ni ikinabuhi, dili ni magdala og kausaban sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Makadawat lang tag kausaban sa dihang atong ikinabuhi ang atong nadunggan, ang atong nadawat, unya atong iaplikar. Hallelujah. Today is the last Sunday of January. Next Sunday, face-to-face atong panimbahon, and next Sunday is already February. And in River of Life, the month of February is unsa nga bulan? It's first fruit month. So let me say that one more time. In River of Life, the month of February is what month? It's first fruit month. Amen. Now, what I will be doing is I'll be sharing with you the first part of the message on the first fruit, and then next Sunday is going to be the continuation on the second Sunday of February. That will be our first fruit Sunday. Kay simbalay man ta sa ika-third Sunday o ika-fourth Sunday. So ang atong first fruit Sunday, anha na to pagabuhaton sa second Sunday of February. Dili na ta mag-fill up niya itong mga pledge form kay naiuban na to maglisod pagtuman sa pledges ng inyong ginahimo. Unya sa dili na gani matuman, ang uban ninyo mag-guilty, ang uban ninyo makonsensya, unya sa dihang maghisgot na gani kong pahinumdum, dunay uban malain sila. Ngayon sila, naanapod si Pastor Siki, nagpadungog-dungog. So, we don't want you to feel condemned and we don't want you to feel guilty. So, we're just going to do this one time. That will be on the second Sunday of February. And basin si Bishop Uriel ang atong speaker on the second Sunday sa atong First Fruit Sunday. Amen. Are you excited? So, we want you to prepare yourself, prepare your first fruits, and we are going to honor God with our first fruit offering. I want you to understand that first fruit is more than money. Kining paghatag sa atong unang ani, dili ni kabahin lang sa atong salapi. It's really about putting God first in our lives. Say this with me. Put God first. One more time. Put God first. Ang first fruit offering is actually putting God first in our lives. Ang paghatag sa atong unang ani, paghimo ni o pagbutang sa Dios nga numero 1 sa atong kinabuhi. Mahimo manggod nga ihatag nimo ang tibuok nga kantidad sa imong first fruit. You can give the full amount.
But if your heart is wrong, kung nagreklamo ka, kung naguol ka, kung nagmahay ka, kung nagbagot-bot ka, kung niingong ka, kinigid si pastor, di yun ni makalimot ka, datuig yun ni siya magpahinumdum. If your heart is wrong, even if you give the full amount, that first fruit offering will mean nothing to God because the heart is not right. The money in the first fruit offering is simply an expression of putting God first in our lives. Did you hear that? Let me say that again. The money in the first fruit offering is just an expression of putting God first in our lives. Doon ay mga Kristohanon, they would be offended. Some Christians would be offended when a pastor would talk about money in the church. Ingon nila, pastor, pagwali lang sa gugma sa Ginoo, pagwali sa milagro sa Ginoo, pagwali sa gahom sa Ginoo, pagwali sa presensya sa Dios. Pero ayaw lang paghisgot og kwarta kay personal ra kaayo na. There are some people, they would be offended when a pastor would talk about money in the church. But really, the issue is not about the money. Many times, the reason why they would be offended when they hear a message on finances or money is because the heart is wrong. Many times, it's not the issue of money, it is the issue of the heart. God will sometimes offend our mind to reveal what is in our heart. Let me say that again. God sometimes will offend our mind so that He can reveal what is in our heart. Sa dihang mapangdol na gani ang imong pangunahuna, ma-expose kung unsay naasulod sa imong kasing-kasing. Muna nga usahay, God will allow to offend our mind so that He can expose, He can reveal what is in our hearts. Today, I'll be talking to you about putting God first. Unahon nato ang Dios sa atong mga kinabuhi. And I'll be talking about the 3 areas where we will put God first. The first 2 areas, I will cover it today, and then the last area, the 3rd area, I will talk about that next Sunday when we gather together at Sendet on that Sunday afternoon. So the first 2 I will be covering karong adlaw. Putting God first, and we need to put God first, as I mentioned earlier, 3 areas of our lives. And I want you to understand this. Every time you put God first, 3 things happen. Dunay tulo ka maayong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi sa dihang atong ibutang ang Dios nga numero 1. Siya ang una sa atong mga kinabuhi. Ang Dios unas tanan will be honored. You honor God every time you put God first. Mapasidunggan ang Dios sa dihang imong unahon siya sa imong kinabuhi. Ikaduha, you demonstrate faith when you put God first. Mapakita nimo ang imong pagtuo diha sa Ginoo sa dihang imong unahon ang Dios. Ang ikatulo nga mahitabo, basta imong unahon ang Dios, you will unlock the blessings of God in your life. Imong maablihan ang mga panalangin sa Dios nganha sa imong kinabuhi sa dihang imong unahon ang Dios. Akong balikon, when you put God first, onas tanan, you will honor God. Imong mapasidunggan ang Dios. Secondly, you are demonstrating your faith in the Lord. Imong ginapakita ang imong pagtuo o ang imong pagsalig diha sa Ginoo. O ikatulo, you will unlock the blessings of God in your life. Imong maablihan ang panalangin sa Dios alang sa imong kinabuhi. So every time you put God first, these 3 things will happen in your life. So today, we're going to put God first
in three areas of our lives. The first area where we will put God first is in our family. Ina family. Unahon nato ang Dios unas tanan sa atong pamilya. Nag-ingon nini sa Matthew chapter 10 beginning verse 34 to 39. Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace but a sword. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. In another version, it says, you are not worthy of being my disciple. If you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. In this passage, dinhinining bahin sa kasulatan, Jesus is telling us that He should be supreme in all of our relationships. Dapat si Ginoong Hesus pinakalabaw sa atong mga relasyon dinhi sa kalibutan. He must be first in any human relationship. Sa bisan unsa nato nga relasyon nato sa atong ginikanan, relasyon nato ngadto sa atong mga igsuon, relasyon ngadto sa mga igagaw, relasyon nato sa atong barkada, relasyon nato sa atong mga classmate, office mates, relasyon nato sa atong mga silingan, bisan gani relasyon nato ngadto sa atong mga uyab. Dapat mas labaw si Ginoong Hesus sa bisan asa o sa bisan kinsa nga relasyon nato sa atong kinabuhi. Amen? Our allegiance, our loyalty, our dedication, our commitment must be first to God more than any relationship. Una gyud ang Dios sa tanan natong relasyon. Siya ang pinakalabaw. Siya ang pinaka-importante. We need to put God first in our relationship. Our first love must be to God first. Ang atong gugma kinahanglan labaw unas tanan ngadto sa Dios, dili sa atong trabaho, dili ngadto sa atong amo, dili ngadto sa atong negosyo. Dapat ang Dios mo'y una og siya mo'y labaw sa atong relasyon og sa atong kinabuhi. Labaw pa gani siya kaysa atong boyfriend or girlfriend. What does it literally means to put God first in our family and in our relationship? Unsa may kahulugan niini nga atong unahon og atong himuon nga mas labaw ang Dios sa bisan unsa nato nga relasyon, relasyon man sa pamilya o relasyon man sa barkada o relasyon man sa kauban sa trabaho. Listen, if you are the only follower of Christ in your family, kung ikaw ra ang magtotoo, kung ikaw ra ang tinon-an sa inyong pamilya, do your best, paningkamuti, do your best to win your family to Jesus. Ipakita ang kausaban nga gihimo ni Lord sa imong kinabuhi, ipakita na diha sulod sa imong pamilya. I heard somebody a few days ago, ingon niya, our best attitude is reserved for our spouses. Our best care is received for our children. Dapat ingon ana, pag abot sa balay, ipakita ang imong pagkabuutan. Kay doon na mga tao, buutan kaayo sila dito sa trabahoan. Di gyud mo reklamo sa ilang boss. Masinugtanon kayo sa ilang amo. Sayo mo abot sa pag-abot sa trabaho. Dugay mo uli, willing mo overtime. Basta
iyahan ng boss mo'y musugo or mo'y muhangyo niya. Pero pag abot sa balay, naiuban dili makita ang ilang pagkakristohanon. If you are a true disciple, if you are a true believer in Jesus, ipakita ang kausaban nga gihimo ni Lord sa imong kinabuhi sulod sa imong panimalay. Amen. Dili maghawod-hawod sulod sa panimalay. Dapat ikaw ang pinakamaobsanon nga tao sulod sa panimalay. Kay ikaw raman ang tao nga dunay Kristo sa inyong pamilya. But if your family is very religious and they refuse to follow Jesus, and then they will even threaten you to give up Jesus, or you will be disowned. Na yung mga pamilya yun ingon sila nganong naglahi man kag reliyon, although wala man ta naglahi og reliyon, dili man reliyon ang atong nadawat kun dili relasyon. Pero dunay ubang pamilya kay wala sila makasabot, moingon sila nganong nag-usab man kag reliyon. Kung dili ka mubalik sa atong naandan nga tinuohan, dili na kanamo ilhon nga member sa panimalay. Grabe na uban ingon ana ka extreme sa ilahang religious belief. Ila kang i-disown kung imong dawaton o imong alagaron si Jesus nga Ginoo ug manluluwas. If you will be threatened to disown Jesus, if you will be threatened to give up Jesus and disown Him, I challenge you, choose Jesus over your family. Kay ingon niya sa atong gibasa, if you will give up your life for His sake, you will find it. Kung imong i-give up ang imong kalibutanon nga kinabuhi alang sa Ginoo, ingon niya imong makita. In another version it says, you will find true life. Imong makitaan ang tinuod nga kinabuhi nga naa lamang kang Ginoong Hesus. Mao na dapat labaw gyud si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi diha sa atong panimalay. O niya ko'y laing pag-isgutan kung unsay meaning aning putting God first in our relationship. If you have a boyfriend, if you have a girlfriend, kanay uban nato na in love naman yun. You have a boyfriend, kung lalaki ka, you have a girlfriend. Dapat kung lalaki ka, girlfriend. Lalaki ka, unya boyfriend ang imuhang karelasyon, dili na siya mao. So if you have a boyfriend kay babae ka, or you have a girlfriend kay lalaki ka, but your boyfriend or your girlfriend is not a follower of Jesus Christ, you need to stop that relationship. Undangan na nga relasyon kay nagpakita na nga imong gihimo nga mas labaw ang tao kaysa atong Ginoo. Amen. Ay uban murag ilom na wa na mo amen. Jesus must be more important to you than your unbelieving boyfriend or girlfriend. Dunay uban mo rason gyud mingong sila, pastor, ako magud ni siyang dad-on sa Ginoo. Kung gusto nimo na siyang dad-on sa Ginoo, dad-a usa na siya sa Ginoo, una nimo siya himuon nga boyfriend or girlfriend. Kung dili siya mo alagad sa Ginoo, nan ayaw siya sugta kung nanguyab na siya nimo, o kung ikaw mo'y nanguyab, unda nga ayaw padayuna kung wala na siya mga lagad sa Ginoo. If you give up your unbelieving boyfriend or girlfriend, if you will give it up for Jesus, God will give you a better person at the right time. Amen. Do you believe that? Kay ang Ginoo ang iyang ihatag nimo ang pinakanindot, ang pinakamaayo, o iyan ning ihatag nimo sa insaktong panahon. Nga naman, giniingon ko sa insaktong panahon. Kay kung nag-eskwela pa kita, kung nag-eskwela pa ka, dili pa na mo'y panahon i-boyfriend or girlfriend. Kung nag-eskwela pa ka,
ang imong tagaan og dakong pagtagad, ang imong pagskwela. Sa dihang mahuman na kag eskwela, ang imong tagaag pagtagad, ang pagpangitag trabaho o pagsugod og negosyo. Dunay insaktong panahon para manguyab. O kung estudyante pa gani, dili pa na siya mooy insaktong panahon. Amen. Ayaw paghilom, kusga imong amen. Unsay giingon sa Biblia? 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 15. Mo na ingon sa Bible. Listen carefully. It says, "Stay away from people who are not followers of the Lord." Unsa daw? Stay away from people who are not followers of the Lord. Can someone who is good get along with someone who is evil? Are light and darkness the same? Is Christ a friend of Satan? And here's another question. Can people who follow the Lord have anything in common with those who do not? Klaro kaayo ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon din ni, stay away from people who are not followers of the Lord. Mahimo ba nga ang tao nga nagsunod sa Ginoo adunay bisan unsa nga managsama sa mga wala nagsunod sa Ginoo? Mga kaigsuonan, if you want to put God first in your life, put God first in your relationships. Amen. Put God first in your family. When a family or a relative visits you and stays with you over the weekend, kung dunay mga paryente nga moabot sa inyo unya diha magstay hangtod Domingo, sultihi silang daan. Tell your relatives that all of you basta Domingo muadto og simbahan kay manimba. Kung walay face-to-face nga panimbahon, dunay simbalay sa atong mga balay. Kay baw sila daan. Og ingna sila nga pag Domingo dili usa mi manlakaw, manimba usa mi kung makasimba nami diha pa mi mulakaw pagkahuman. Amen. Kay walay ikabaylo, walay mas labing importante inig kaadlaw nga Domingo kundili ang pagsimba sa Ginoo. Kay ngano ang Dios una labaw siya sa atong mga kinabuhi. If they decide not to come to church, kung pananglitan, diha sila mo stay pagka Sabado o Domingo sa inyo. Pero pagka Domingo, mangandam na mo kay musimba. Kung dili sila musimba, ikaw o ang imong pamilya musimba gyud. Kung dili sila mo kuyog, ina lang, pasensya na, dili mi pwede magpabilin din ni or dili mi pwede mo kuyog sa inyong lakaw kay unahon usa namo ang pagsimba. Ngano? Tungod kay ang Dios una sa atong mga kinabuhi. Amen. Nainumdum ko katong Domingo nga dito mi sa Hong Kong natong sa tong Domingo pitsa 29 man tingali. Okay? Ang akong mga igsuon pagka Domingos buntag gusto na silang manuroy dito sa Hong Kong. Pero ako, si Pastor Regina, si Dinog, si Kyle, we told them moapas rami kung asa mo ngadto kay ang among unahon ang atong simbalay. Nakasimbalay man ta niadto. So nagsimba mi dito sa hotel room nga diin among ginapuy-an o ginakatulgan. Pagkahuman na og simba, minumdum mo nagka-problema maganito, nag-ungot-ungot ang atong live streaming, pero wala minang lakaw hangtod nga wala nahuman. Bisag na dugay to, pero gitiwas namo kay ngano dapat una og labaw ang Dios sa atong kinabuhi sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So pagkahuman niadto, ni text mi nila nangutana mi kaasa mo, unya mi apas na mi, pag-abot na mo dito human na gani ang paniudto. But God is first in our lives. So when relatives come, you have to tell them in advance, basta Domingo, kami dinhi sa among pamilya, kay ang Dios labaw, manimba mi. So ingna sila nga uban mo namo sa pagsimba. Kung dunay simbalay, inga sila nga apil mo sa atong panimbahon dinhi sa balay. Kay ngano, nini nga panimalay, God is first. Amen?
Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Leviticus 23 verse 3. Nag-ingon din may unom kamo kaadlaw sa pagtrabaho, apan sa ikapito nga adlaw. Sa ikapilang adlaw? Sa ikapito nga adlaw, mupahulay kamo kay mao kana ang adlaw nga igpapahulay. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Unsa day dili natong buhaton inigabot sa ikapitong adlaw? Dili mo trabaho, kundili mo pahuway. Kundili pagtigom kamo aron sa pagsimba. Ang rason nga dili mo trabaho aron nga makatigom o magsimba sa Dios. Kay adlaw kana nga pasidunggan ninyo ang Ginoo. Klaro kaayo sa pulong sa Dios nga dapat sa adlaw sa pagsimba, sa adlaw nga Domingo, ang pinakaimportante dili ang atong suroy, dili ang atong laag, dili ang atong panglaba, dili ang atong pagpamalansya. Ang numero 1, ang pinakaimportante, ang pagsimba nganuman kay ang Dios labaw siya sa atong mga kinabuhi. Kung imong tun-an si Abraham, sa tanang katawhan sa kalibutan, siya ang gipili sa Ginoo nga mahimong example. Abraham, of all the peoples of the earth during his time, God selected him to birth a nation who will serve God. Nasod nga moila og mga lagad sa Dios, ug mao kini ang nasod sa Israel. Nganuman, ingon ang Genesis chapter 18 verse 19. I have singled him out so that he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right. Then I will do for Abraham all that I have promised. Ingon dinhi, gipili sa Dios si Abraham nganuman nasayod si Lord nga kung si Abraham ang iyang pilion sa pagsugod og usa ka nasod nga mga lagad kaniya. Ingon ang Biblia, si Abraham iyang giyahan ang iyang mga anak ug ang iyang mga apo nga moalagad sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi ug magbuhat og insakto. Nganong gipili niya si Abraham? Kay nasayod siya. Ingon nga amahan, mo ni mangulo sa iyang pamilya sa pag-alagad sa Ginoo ug iyang tudloan iyang mga anak ug iyang mga apo nga magbuhat og insakto. Gusto na kong tawgon ang mga amahan sa River of Life. Mga tatay, mga papa, pamati mo. Kita mo'y ginapili sa Ginoo nga mangulo sa atong pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kita mo'y ginapili sa Ginoo nga mutudlo sa pagbuhat og insakto sa atong mga anak og sa atong mga apo. Dili atong mga asawa mo'y magdala og mangulo sa atong pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kita nga mga amahan, kita nga mga tatay, kita nga mga bana, we should be the leader, we should be the head in our family when it comes to serving God and in teaching our sons and our daughters and even our grandchildren. Atong mga apo, tudloan nato sila kung unsay insakto. Ayaw na itugyan ngadto sa imong asawa. Sige daw bi, kamo mga asawa diha, kamo mga anak diha, ingnan ninyo pa, ingnan ninyo dad, ingnan ninyo tay. Unsa may inyong tawag sa inyohang bana ug sa inyohang papa. Sila mo'y gipili sa Ginoo. Muna respetuhi ang inyong mga papa. Kay mo na'y mga leader sulod sa panimalay nga gipili ni Lord nga mo'y mangulo sa pagpangalagad kaniya. Amen. Dunay ubang mga ginikanan ingon na dagko naman ning akong mga anak pastor, kabalo na sila, di na ako kinahanglan pukawon inig ka Domingo, ako man sila sa unang ginapukaw, ako man silang ginahagad, di man manguyog, pero kabalo na sila, pabayin na lang na sila pastor. Pamati.
kung dili sila mo simba, kung dili sila muuban ninyo sa pagpangalagad sa Ginoo, nagpasabot na nga wala pa sila nakabalo, wala pa sila nakasabot. Kung wala sila nagfollow kang Lord, dili pa sila kabalo. Muna kinahanglan nga ato gyud silang tudluan. You have to be persistent, you have to persevere. Dili ka mo undang ingon na gikapoy na ko ana. No, you should not be the one to give up. Dapat sila mo'y muundang sa ilang pagkabadlungon. Ikaw mo padayon sa pagtudlo kung unsay matarong. Amen? Amen. Why is it important that God is first in our families? Why is it important that God is first in our marriage? Why is it important that God is first in all human relationships? Listen to this. When our relationship with God is more important than any other relationship, it means our relationship with God is strong. And once our relationship with God is strong, it will affect all the other relationships. Our marriage will be stronger. Our relationship with our children will be stronger. Our relationship with our friends will be stronger when we put God first. Amen. We honor Him, and once you put God first, you will honor Him, you are demonstrating your faith in Him, and you will unlock the blessings of God in your life and in your family. It will happen once you put God first in your family. Amen. Ang ikaduha nga area sa ato ang kinabuhi din kinahanglan unahon nato ang Dios. Himuon nato siya nga labaw sa atong kinabuhi. Una, we put God first in our family. Secondly, we put God first in our fights. Say fights. Na wala ko nagisgot dinhi og pakigsumbagay. When I say fights, I mean our struggles, our challenges, struggles with finances, struggles with our health or the challenges with our health, and even the challenges in our work. Doon na tayong mga hagit sa kinabuhi nga atong ginaatubang. Hagit sa panglawas, hagit sa atong bulsa, sa atong panalapi, hagit diya sa negosyo, na uban ninyo ang challenges sa pag-eskwela. This is what I am talking about. Dapat labaw ang Dios sa tanan nga mga hagit sa kinabuhi nga atong ginaatubang. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo? 1 Timothy chapter 6 verse 12. Nag-ingon din ni, fight the good fight for the true faith. Say this with me, fight the good fight. Did you notice? It says it's a good fight. Pakig-away sa usa ka maayo nga away. Pero ang away nga iyang gisgutan din ni dili pakigsumbagay, dili pakighinaway ngadto sa uban, or dili mubalos ka kon unsay ilang gisulti nga sakit diha nimo, imo pud silang sultihan og sakit. Kung doon na sila gi-post sa Facebook nga nagpadungog-dungog nimo, mag-post pud ka sa imong Facebook, magpadungog-dungog pud kanila. Dili na mao nga away ang gusto sa Dios nga imong apilan. Ingon niya dinhi, fight the good fight for the true faith, para sa imong tinuod nga pagtuo. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. Unsa maning good fight of the true faith? What is this good fight for the true faith? Listen, it is a fight where God is in the midst of it and He is on top of it. Ang usa ka pakig-away para sa tinuod nga pagtuo, kanang ang Dios naa sa taliwala sa mga hagit sa kinabuhi nga imong giatubang, og dili lang siya naa sa taliwala kundi naa siya sa ibabaw niya. Nagpasabot na nga siya ang nagkontrol sa bisan unsa nga mga hagit sa kinabuhi nga imong atubangon. Tanawan ning 2 Chronicles chapter 16. 2 Chronicles chapter 16 verse 12 to 13. Nag-ingon din ni, in the 39th year of his reign,
Asa developed a serious foot disease. Yet even with the severity of his disease, he did not seek the Lord's help, but he turned only to his physicians. Unsay nahitabo? He died in the 41st year of his reign. Nag-ingon ang Biblia nga si Asa nakabaton siya og sakit sa iyahang tiil. Og sa dihang misamot na ang sakit sa iyahang tiil, ang balatian sa iyang tiil, wala siya niduol, wala siya midangop sa Dios, wala siya nangayog tabang sa Ginoo. Unsa ingon sa Biblia? Ang iyang giduol, ang iyang gipangayuan og tabang ang mga doktor. Wala siya misalig sa Ginoo, ang iyang gisaligan tao. Now listen. Salamat sa mga doktor o sa mga nurses. Thank God for doctors. When we get sick, we seek God first. Dapat sa dihang magkasakit ta, bisan tuod mapasalamaton ta sa atong mga doktor. Pero sa dihang dunay balatian, sa dihang duna kay bation sa imong kaugalingon, unaha pagdangop ang Dios. Ayaw panik. Kanang mupanik ka, nagpailar na nga wala ka o kuwang ang imong pagsalig sa Ginoo. Pero sa dihang dula kay bation, o tingali imong asawa dunay bation, o tingali imong anak dunay bation, ayaw kahadlok, dangop sa Ginoo. Unaha ang Dios sa tanan nimong mga challenges. In all of your fights, it's not, ingon ang Bible, we fight not or we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Wala ta nakig-away og tao, ang atong kaaway mga dautan nga espiritu. Kanang balatian, manifestation na sa dautan nga espiritu. Pero dili ka angay mahadlok, dili ka angay mabalaka, nga naman, ang Dios misaad, na dili siya mubiya kanimo kundi makig-uban siya kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. But din ni imo makita si Asa, wala siya midangop sa Ginoo. Wala niya giuna ang Dios, giuna niya ang tao. Unsay nahitabo? Ingon ang Biblia, namatay siya. Wala niya nadawat ang kaayuhan kay wala man niya gipalabaw ang Dios sa mga hagit nga iyang giatubang. In this modern world, when some people get sick, they try all kinds of solutions, and when all else fails, they come to God. Adtong mga espesyalistas, doktor. Pero sa dihang wala na'y mahimo, bisan ang mga espesyalista, pag moingon na sila na ang lang kay unong kabulan nga nabilin sa imong kinabuhi. Na yung mga tao, diha pa sila mudangop sa Dios. Dapat dili ang Dios last resort. Dapat ang Dios first solution siya sa tanan nga mga hagit na atong ginaatubang sa atong kinabuhi. God is merciful, but He is not honored when we put Him last in all of our struggles, in all of our challenges. We should seek Him first. Unahon gyud nato siya. Nga naman, when we put God first, what will happen? You will honor God. Second, what will happen? You demonstrate your faith in Him. And thirdly, you will unlock the blessings of God in your life. Di laing storya, 2 Kings chapter 1, verse 16. Nag-ingon din ni, and Elijah said to the king, this is what the Lord says, why did you send messengers to Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether you will recover? Is there no God in Israel to answer your question? Therefore, because you have done this, you will never leave the bed you are lying on. You will surely die. Dunay laing hari din ni. Imbis na ang Dios mo'y una niyang doolon, ingon ni Elijah, ang iyang gibuhat, niadto hinoon siya og laing mga mananambal. Mao na nga ang nahitabo, wala niya nadawat ang iyang kaayuhan, kay wala niya gipalabaw, wala niya giuna ang Dios. Tingalig na mati ka nako karon do na kay problema ang giatubang. Tingali problema sa panglawas, do na kay gibati nga sakit. O tingali do na kay problema sa finances. Tingalig do na kay problema sa imong kaminyoon. Tingalig do na kay problema sa imong anak nga badlungon. Unsa man nga problema ang imong giatubang karon, unaha ang Dios.
ibutang imong pagsalig diha kaniya. Himoa siya nga labaw pa kaysa imong problema nga giatubang. Nganuman sa dihang imo nang buhaton, imong ginapasidunggan ang Ginoo, imong ginapadayag ang imong pagsalig diha kaniya, ug imong ginaablihan ang mga panalangin sa Dios para kanimo nga maghatag og solusyon og kasulbaran sa hagit ug problema nga imong giatubang. Amen. I believe that for you, and I believe it will come to pass. Another story in 2 Chronicles chapter 20. Atong mabasa gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 4, nag-ingon din after this, the armies of the Moabites, the Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They arrived already at Hazon Tamar. This was another name for En-gedi. Jehoshaphat was terrified by the news, and he begged the Lord for guidance. O nahadlok siya sa iyang kaaway, pero ang iyang gibuhat nag-ingon din ni midangop siya sa Dios og nangayo siya og tabang. Unsa may nahitabo? He also ordered everyone in Judah to begin fasting. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Tibuok katawhan sa Judah iyang gihangyo nga mudangop sa Ginoo. Og silang tanan nagpaubos sa ilang kaugalingon, nagpuasa sila og miduol sila sa Dios. What happened when they sought God first? Unsa may nitabo sa diyang ilang giuna ang Dios? Unsa nitabo sa diyang ilang gipalabaw o gipadako ang Ginoo sa ilang hagit nga giatubang? Nag-ingon sa bersikulo 15 hangtod sa 17. Listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march out against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Dili na gani kinahanglan nga makig-away mo kanila. Take your possessions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you. O people of Judah and Jerusalem, don't be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Tungod kay giuna nila ang Dios, gihimo nila nga mas labaw ang Ginoo, mas dako ang Ginoo kaysa problema nga ilang giatubang. Ingon ang Biblia, niingon ang Dios nila, di na kinahanglan nga makig-away mo kanila. Nganuman, tungod kay ang Dios mo'y nakig-away sa ilang mga kaaway. Pag ang Dios nga gani mo'y makig-away, makig-kontra sa mga problema nga imong giatubang, pag ang Dios na mo'y muatubang ni ana, muabot ang kadaugan sa imong kinabuhi. Kung doon na kay balatian nga giatubang, isalig na sa Ginoo kay ngano mas gamhanan ang Dios nga moayo sa maong balatian. Amen. Kung doon na kay problema sa imong kaminyoon, dili na mo magkasinabot sa imong kapikas, isalig na sa Ginoo. Tuguti nga ang Dios mo'y mohikap sa inyong mga kasing-kasing aron magkasinabot mo og balik kay mas gamhanan siya kaysa problema nga inyong giatubang. Amen. Himoa nga labaw ang Dios. Ug una siya, numero 1 siya sa imong pamilya o bisan sa bisan unsa nga pakigbisog sa kinabuhi. Whatever challenge, whatever struggles, whatever fight, not in the flesh, dili pakig-away og tao, dili pakig-away sa bana o sa asawa, dili pakig-away sa anak o sa ginikanan, kundi pakig-away sa mga espiritu nga nagapaluyo sa maong mga hagit sa kinabuhi. Pag imong himuong labaw ang Dios, dili ka mapildi, magmadaugon ka. Kay mo na ingon sa Bible, you are more than the conqueror. You are a victor in Jesus. Madaugon ka diha kang Ginoong Hesus. Ngano? Tungod kay labaw ang Dios sa imong kinabuhi, labaw ang Dios sa imong mga relasyon,
Labaw ang Dios bisan sa mga hagit nga imong giatubang. Amen. Next Sunday, I will talk about putting God first in our finances. But right now, I want to pray for those of you who are going through some serious problems and struggles in life. Naiuban ninyo, panglawas, balatian ang inyong pakigbisog karon. Naiuban ninyo, panalapi ang inyong pakigbisog karon. Kulang ang imong income kaysa imong panginahanglanon. Naiuban ninyo nakigbisog mo og relasyon. Wala mo itagdanay, wala mo istoryahanay tingali sa imong ginikanan o sa imong anak o tingali sa imong bana o sa imong asawa. Basig kauban nimo sa trabaho, basig ganig imong amo ang imong giatubang karon nga suliran. But I want you to understand this. Put God first in your life right now. Maybe nabugnaw ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mao nga nag-atubang ka nining mga problema karon, it is a result of your kanang pag-atras nga pagpangalagad sa Ginoo. Make a decision. God is not here to condemn you. He is here to convict you. So, ingna siya, Lord, karong adlaw mohimo kog decision nga ako kang himuon nga labaw. Ako kang himuon nga number 1 sa akong kinabuhi. I will put you first in my life right now and allow God to help you overcome the challenges. Can I pray for you? Father, thank you that your word will not return to you empty or void, but it will fulfill the purpose in which you have sent it. Lord, ikaw mo'y nasayod gud unsay mga hagit nga giatubang sa akong igsuon. Tingali hagit sa panglawas Ginoo, dunay balatian, tingali dunay sakit nga iyang ginastrugulan karong panahon. Salamat Lord nga sa diyang himuon kaniya nga labaw og numero 1, that He will honor you, mapasidunggan kaniya sa iyang kinabuhi og iyang ginabutang ang iyang pagsalig diha kanimo. Dili sa doktor, dili sa tambal. Salamat sa doktor nga imong gamiton, pero Lord, ang among pagsalig, ang among pagtuon naa kanimo og nagpasalamat ni sa mga instrumento nga imong ginagamit. Lord, katong mga nagatubang og financial challenges, salamat Ginoo nga karong adlaw amo kang himuon nga mas labaw pa kaysa mga problema nga among giatubang. Og ikaw si Jehovah Jireh, the Lord who supplies all of our needs. You are El Shaddai. You are more than enough for us. Mao nga among gibutang, among pagsalig diha kanimo. Salamat Ginoo nga maabli ang mga panalangin og imong ibukbuk kini sa imong mga katawhan aron tanan nilang panginahanglanon masangkapan Lord og duna pay sobra nga ilang magamit pagpanalangin sa uban. Ginoo, katong dunay mga hagit sa relasyon Ginoo, dunay mga conflict o God og misunderstanding. I pray that you will be in the center of that relationship as they will put you first in their lives and take full control, Lord. Ika'y maga-usab sa mga kasing-kasing, maga-ayo ka sa mga nasamdan, nasilok ng mga pagbati, and let there be reconciliation. God, thank you that when we put you first in our lives, God, you are glorified, you are honored, and our faith is demonstrated towards you, and that faith will unlock the blessings. And Lord, we receive the answers to our prayer even now. In Jesus' name, amen and amen. If you are with us for the first time, tingali gi-invite ka sa imong igagaw, imong igsuon, o tingali imong silingan, mao nga naka-apil ka karon sa dili pa kita mo man pakigistorya sa mga nag-invite kanimo tungod kay duna na sila mapaambit kanimo nga maayo nga mga butang aron nga makasugod ka sa pag-alagad sa Ginoo. You can start up a new life in Jesus if you will just listen to the person who invited you. So you will have your takeaways before pa matapos ang atong panimbahon. Mag-sharing mo diha kung unsay gisulti ni Lord gikan sa pulong nga atong gitun-an aron nga makadawat ka og kabag-uhan sa imong kinabuhi. Again, let me encourage you, put God first. Why?
When you do that, you will honor God, imong mapasidunggan ang Dios. Ikaduha, imong mapadayag ang imong pagsalig ug pagtuo diha kanina. Ug ang ikatulo, maabli ang iyang mga panalangin nga giandam para nimo. Tagtuo ko gusto kaniana. So put God first. And don't forget, next Sunday, join us for the last part. Then we will put God in our finances and we will examine the Word of God. What will happen? Unsa may tabo, basta himuon nimo nga ang Dios numero 1 o labaw sa tanan diha sa imuhang panalapit. Magkita ta sunod Domingo adto sa Sendet, 2:00 hapon. God bless everybody.